muli ang ating topic, mga kapatid, ay nakabase or doon po ito mababasa natin sa Apokalipsis 14. Ang talata ay 7. So, atin muli itong basahin para doon natin makita yung ating tatalakayin ngayong gabi. So, sabi po dyan, 14 talatang 7 ng Apokalipsis. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Ito po ang tinalakay natin noong Lunes. Kung may nanonood ngayon na hindi napanood ito, panoorin po ninyo para mas maganda ang maisunod-sunod po ninyo. Tapos ngayon, ang kasunod dyan at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. So ito ngayon yung ating pong pag-aaralan, mga kapatid. Kasi itong sumunod na salita dito, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, yan yung unang natalakay natin tungkol po sa judgment. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ito po ay kasama o palaman o nilalaman po ito ng walang hanggang ibanghelyo. So, gagamitin ko po ito aking presentation kasi mayroong illustration po dito ng anghel. Ayan. So, kung titingnan po natin yung verse 6 dun sa King James Version, ang sabi po dito, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So yung everlasting gospel sa pagkakatagalog po ay walang hanggang mabuting balita o mabuting balita na walang hanggan. Ito ho ay hindi napapansin ng iba na ito po ay mahalagang everlasting gospel. Kasi kung bakit mahalaga yan, sabagat ang sabi dyan, mahalaga na ito ay maipabalita sa buong mundo. Ang pagkakabanggit dyan lahat ng nananahan sa lupa, bawat bansa, wika, at bayan. Ayan. So, mahalaga po ito. At ang kagandahan niyan, ang mga Seventh-day Adventist ang nagtataglay nito. So, ibig sabihin, yung anghel dito, ulitin-ulit natin, ito po ay minsahero. Ito po ay kumakatawan sa pabalita ng tunay na bayan ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, kung may nagsasabing siyang tunay na bayan ng Diyos at silang may dalang balita, pero hindi naman lumago, lalo na kung meron pong mga galing sa loob ng Seventh Adventist Church, ilang grupo, tapos kakaunti, hindi naman dumadami, tapos ay sila daw ang maliligtas, may hida pong paniwalaan yon. At lalo naman, kung meron ng isang tao, ang nahikayat niya, isa lang din, ay mahirap po yon. So, makikita po natin dito yung magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ayan. So ano po yung ibig sabihin ng magbigay kaluwalhatian sa Diyos? Bakit sinasabi ito? Maiksi yung pagkakabanggit rito pero napaka malaman ng tungkol dito. Bakit ganito ang pagkakasabi? Alamin muna natin kung paano ba magbibigay kaluwalhatian sa Diyos o paano natin naluluwalhati o luluwalhatiin ang Diyos. Ito ba ay sa pamamagitan ng pag-awit, praise the Lord, hallelujah? O hindi naman natin sinasabing hindi yan bahagi. Siyempre, pagpuri yan sa Panginoon. Pero alam nyo, yung ibig sabihin po dito ay hindi yan lang tuwing worship or tuwing sasamba tayo. Meron pong malinaw na sinasabi si Apostol Pablo tungkol sa pagluwalhati sa Diyos. Tingnan po ninyo ito. Dito sa 1 Corintios 6:19, ang sabi po dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. So, ibig po sabihin ay dapat malaman ng mga taong nagpapasakop sa Panginoon na yung ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa atin at hindi ito sa ating sarili. Bakit? Kasi ang sabi po dito sa talatang 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga. So, sabi doon sa 19, hindi kayo sa inyong sarili. Bakit?
kasi tayo'y binili sa halaga. Ibig sabihin, kung ang pag-uusapan ay pag-aari, mula pa sa pasimula ay pag-aari tayo ng Diyos. Si Adan at si Eva, nilikha ng Diyos. Ang may-ari ng ating buhay ay ang Diyos. Lahat. Kaya nga hindi po talaga tayo pwedeng magmalaki at nagiging malaking usapin ngayon sa Seventh-day Adventist Church kung may bahagi ba tayo o wala. Wala ho talaga tayong bahagi. Yung buong buhay natin, hindi atin. Yung pati pagkilos natin ay lahat utang natin yan. Lahat yan ay bigay ng Panginoon. Ngayon, mula sa simula, pag-aari na tayo ng Diyos. At nung tayo'y tubusin ni Kristo, sabi diyan, binili sa halaga. So, hindi na kayo sa inyong sarili, sabi na po sa Pablo. Hindi na atin to. Binili ito ng Panginoon. Kasi mapapahamak nga dapat tayo. Nabanggit po natin yun sa unang bahagi. Kaya, dahil hindi na ito sa ating sarili, at ang Espiritu ay nananahan sa atin, sabi, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So itong pagluwalhati na tinutukoy dito sa talata ay hindi ito yung praise the Lord, hallelujah, at umiiyak at nananalangin at kumakanta. Hindi po. Ang pagluwalhati po dito ay yung ating katawan, mga kapatid. Sa madaling salita, yung isa sa everlasting gospel, ito po ay yung gagamitin natin ang ating katawan sa ikaluluwalhati ng Diyos at iisipin natin, hindi na ito ang ating sarili. Hindi natin ito pwedeng abusuhin, mga kapatid. Kaya kasi sabi dito, binilig. Gaano kahalaga? Dugo ni Kristo ang pinambili. Punta tayo sa chapter 10, verse 31. Dito din. Kaya kung kayo'y nagsisikain o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ayan. So, ito na. Sabi doon kanina, luwalhatiin natin ang ating katawan ang Diyos. Paano daw yon? Sabi dito sa 10:31, sa pamagitan ng ating kinakain o kung tayo'y kumakain, tayo nagsisiinom o anuman ang ating ginagawa, gagawin natin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, dun sa pagkain natin, tayo kakain na hindi gusto ng Diyos. Sa ating iniinom, hindi natin pwedeng inumin yung hindi kinalulugdan ng Diyos. At sa ating ginagawa, ganun din. Kapag ginawa natin kung ano ang sinasabi ng Diyos, kung paano natin iingatan ang ating katawan sa bagay ng kinakain at iniinom at ginagawa, yun po ang pagluwalhati ng Diyos. Ibig po sabihin, sa isang pangangaral, kasamang itinuturo po dito yung lifestyle, yung mabuting pang-uri ng pamumuhay. At base po ito sa Biblia. Ang ating basihan ay ang banal na kasulatan. Kasi sa Seventh-day Adventist, meron po tayong tinatawag na counsel and diet and foods. So yun ay counsel. Pero pagdating sa doctrine, Bible ang ating pagbabasihan. Okay? Kaya tandaan po ninyo, kung kayo'y nagsisikain, nagsisiinom, at anuman ang inyong ginagawa. Ayan. So, ang mga ito ay kinakailangan sa pagluwalhati sa Diyos. So, ano po ba yung ibig sabihin ng glory? Ang ibig sabihin ng kaluluhatian ay mataas ang karangalan ng Diyos o mapasaya natin ang Diyos. Pag sabi natin, niluluwalhati natin ang Diyos, pinapasaya natin ang Diyos. Kaya nga nalungkot siya nung nagkasala ang tao, yun ang sinasabing hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang isang marangal na tao, dapat natin iginagalang ang kanyang karangalan. Pag sinabing pagluwalhati sa Diyos, ito ay sa pagitan ng ating ginagawa, kinakain at iniinom. Sa madaling salita, kahit pag hindi tama ang ating kinakain, iniinom at ginagawa, hindi po natin naluluwalhati ang Diyos. Okay, tingnan po ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa taga-Efeso 1:4, ayon sa pagkapilit niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal na mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Ayan, pinili na niya tayo bago pa itatag ang sanglibutan upang maging banal, walang dungi sa harapan niya. Hindi po tayo naniniwala sa predestination. Hindi tayo naniniwala na predestinated ang bawat tao, kundi ang ibig mong sabihin nito
Ang layunin ng Diyos ay lahat ng mga taong naligaw ay matawag sa Kanya. At yung mga tinawag ay mamumuhay na walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ayan. So, ang walang dungis dito, mga kapatid, ay ito po yung buhay na nilinis sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka ikaw ay nabautismuhan, ay ikaw ay malilinis. Walang kasalanan na matitira sa atin. Kaya lang sa ating araw-araw na pamumuhay ay kinakailangan na natin yung pagkain, pag-inom at ginagawa ay titsakin natin na nanululhati ang Diyos kasi may posibilidad mga kapatid na matapos na bautismuhan, pwede uling may mali na magawa, nakain o nakainom ng hindi nakakaluwalhati sa ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon ay hindi po umaalis basta-basta, hindi siya nagsasawa na tayo ay i-guide mga kapatid. Kung babalikan po natin yung buhay ni Adan at ni Eva, ay makikita po natin kung ano ang instruction sa kanila ng Panginoon. Basahin muna natin yung pagkalikha sa kanila. Genesis 1:26-30. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain at sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pagkain at nagkagayon. So, pansinin po ninyo, lahat ng pagkain nakahanda na, pati pagkain ng hayop nakahanda na rin. Ang pagkain ng mga hayop ay pananim din, kagaya rin ng tao. Wala pong kumakain ng karni noon. At kung babalikan po natin yung verse 15 at 16, chapter 1 pa rin, sabi rito, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakain ka na may kalayaan. So yung trabaho po ng tao ay para mag-ingat o mangalaga sa mga nilikha ng Diyos. At narito po yung mga original na kanilang pagkain. Ayan, the Eden diet. Okay, so makikita po ninyo rito ay mga prutas. Yung vegetarian diet ay after na po ng magkasala, magtatanim. Pero yung Eden diet or yung pagkain sa Eden ay purong bungang kahoy or prutas, mga kapatid. So sabi doon sa verse 17, datapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain sapagat sa araw na ikay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So dito na po mga kapatid, nagkaroon ng test of loyalty para masubok yung katapatan ng tao. Walang duda sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang gusto lang pong masukat, bunga ng kalayaan na ibinigay ng Diyos sa tao, ay kung gaano katapat ang tao na kanyang nilikha. So tinatawag itong test of loyalty. Hindi ho marumi yung bungang kahoy na yon. Hindi po lason. Masarap nga eh. Nung kainin ni Eva inuwian niya pa si Adan. So, hindi po hindi po masama at hindi po marumi. Pero, hindi po sila nakaligtas. So, sinasabi ng Panginoon na sila po ay mamamatay. Kasi nga, dito makikita po natin kung papaano diniskartihan ng ahas ang babae. Ang ahas ngay lalong tuso kaysa ilinman sa mga hayop sa parang nilikha ng Panginoon na sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Niyaon, huwag ninyong hipon, baka kayo'y mamatay. Kung napapansin po ninyo dito kay Eva,
nagbago ang kanyang sinasabi. Baka kayo'y mamatay. Yun daw ang sabi ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon ay walang pagsalang mamamatay ka. Sabi naman ng ahas, hindi kayo mamamatay. Ayan. Kaya ang babae, mga kapatid, ay natukso. Lalo na nakita niya na masarap naman tingnan yung bunga ng kahoy na iyon. So, ito po mga kapatid ang pasimula ng creation. Inuugat natin kung papaano. Kasi mahalaga na malaman din po natin na ang ating kalusugan ay dapat na iniingatan natin dahil nga sa sinabi ng Apostol Pablo, yung ating kinakain at iniinom isang muri ng pagluwalhati na sa Diyos. Kaya nga, sabi doon sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig po sabihin dito, sa pinakaunang tao nagkasala, hindi naluwalhati ang Diyos kasi nilabag. At ang paglabag ay yung pagkain doon sa hindi ipinapahintulot ng Diyos. Ibig sabihin, yung ating ang pagkain, ay may kinalaman nga ito sa pagluwalhati sa Diyos. So, nung dumami na ang tao, tinan po ninyo, noong una, tulad ni Adam, ang edad ni Adam ay 930 years. Biro mo, kulang-kulang 1,000 bago namatay. Si Methuselah, pinakamatanda at pinakamahaba ang buhay. Talagang kamuntik ng mag-1,000, 31 years na lang, 1,000 years na. Ano po? So, mula kay Noe na 950 ang edad, hanggang sa unti-unting lumiit. At ito na nga po ay nagkaroon ng 140 years ang record si Nahor. Ngayon sabi ni Haring David ay hanggang 70 na lang. Kaya maswerte na pag umabot ng 70. Karamihan bata pa ay namamatay na. At kadalasan po dito mga kapatid ay sa pamamagitan ng hindi maingat na pagkain at pag-inom. So, balikan natin ang panahon bago magkaroon ng bunaw. Ang sabi po dito sa 6:12 at 14 ng Genesis, at tiningnan ng Diyos ang tao, ang lupa, at narito sumama sapagat pinasama ng lahat ng tao o ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng silid ng sasakyan at iyong sisiksikan sa loob ng at labas ng sahig. Ibig sabihin, dito yung instruction. Bakit iniutos ito ng Panginoon? Kasi magpapasapit po siya ng gunaw sa magitan ng tubig, ng malalim na tubig. Para mapaiksiho natin, nang matapos yung daong, ang sabi ng Panginoon, chapter 7, verse 1 to 3, at sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan na sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tig-7 ng lalaki at ng kanyang babae, at ng mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa impapawid, tig-7 ng lalaki at ng babae upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa. Ito makikita po ninyo dito mga kapatid. Ang layunin, kaya pati yung mga hayop ay pasukin sa daong ay para maingatan ang kanilang binhi. Pero makikita po ninyo dito sa mga naunang talata na yung malinis na hayop ay tig-7 at yung hindi malinis ay 2. Isang lalaki, isang babae. So dito pa lang may layunin ang Panginoon, no? Kaya yun ang nangyari po mga kapatid. Alam niyo yung mga hayop, ito po ay kasama sa design ng Panginoon na pampaganda sa kanyang creation. Kasama ito sa aalagaan ni Noe at hindi para kainin. Wala pong record na may kumakain ng karni bago yung gunaw sa panahon ni Noe. Pero meron ng pahiwatig na meron pong hayop na malinis at marumi at hindi malinis. Preserve ito ng Panginoon. Ito pong video na to ay kuha po namin doon sa Palawan, sa safari. Lagi ko pong pinapakita ito kasi minsan lang kaming nakarating doon. Natin siguro kung makakarating pa tayo ron. Nakakatuwa po yung mga giraffe na yan. Bihira na po ang ganyan sa atin sa Pilipinas. At kaya may bakod dyan kasi ito palang kahayop na ito ay naninipa ng paaabante, paside ang pagsipa, o kaya patalikod. So, ang mga hayop sa panahon ni Noe ay hindi marahas.
mga kapatid. Hindi po sila mailap. So, gusto ko lang ipakita po dito na ang mga hayop ay mahal din ng Diyos kasi kasama po ito sa kanyang creation. Kaya nga pati sa bagong langit at bagong lupa ay may binabanggit po roon ng mga hayop. Ayan mga kapatid. So, gaano ho ba katagal yung tubig na nanatili sa lupa? At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw, 150 days. Ayan, mga kapatid, matagal-tagal po yan. So, wala pong mabubuhay na mga kahoy at prutas, lalo naman yung gulay. Wala po. Patay lahat ng mga pananim. So, malamang naubos na nila Noe yung pagkain doon na kanilang dinala sa daong. Isipin natin kung 150 days, prutas ay talagang kung mayroong mamatira ay hindi na sariwa yon, baka bulok na yon, mga kapatid. Ano? So, pagkatapos ng baha, saka pa lamang ipinahintulot na kumain ng karne. Ang gusto ko pong dalhin sa inyo mga kapatid, tandaan po natin, kasi sa ating kapanahunan ay wala nang patawad. Lahat na kinakain. Kaya nga tayo nagka-COVID dahil pati paniki nilantakan. Pero tanda natin na kaya nagkaganito yung buhay ng tao dahil kumain ng prutas na hindi naman marumi. Yan ang dapat po natin. So dahil sa pagkain doon sa prutas ay hindi, ang sabi niya 3:23, hindi naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin napasaya ang Diyos kasi nilabag ni Adan at ni Eva yung utos. Anumang paglabag sa utos, mga kapatid ng Diyos, ay hindi pagluwalhati. Anumang pagsunod sa utos ay pagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaya pagkatapos po ng baha na nagkaroon po ng pagtawag muli ang Panginoon kay Abraham para dumami uli ang tao, ay pinangakuan niya na magkakaroon ito sa Kanya magagaling yung lahi. At ito na nga po yung katuparan ng Israel. Ito na yung katuparan ng mga Hudyo. At doon po sinabi ng Panginoon yung mga bagay na pwede lamang nilang kainin. Inulit po ang pagkakautos kay Adan at Eva, pero sa panahon ito ay hindi na mga bungang kahoy, kundi mga hayop ang binanggit. Ayan, mababasa po natin ito sa Levitico 11:2, inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Pag nabasa ito ng mga tao ngayon, tinan mo, hindi tayo kasama dyan. Sa Israel lang yan. Alangan man isama tayo, wala mang Kristiyano noon. Kaya hindi po tamang katuwiran yan mga kapatid na sa Israel yan binigay. Siyempre silang unang bayan ng Diyos. Kung nauna ang Kristiyanong lumitaw bago ang Israel, sa Kristiyano yan binigay. Nagkataon lang na ang tawag sa unang bayan ng Diyos ay Israel. Kasi nga, yun yung katuparan ng pangako o tipan ng Diyos kay Abraham. Sa pamagitan ni Jacob na nakipagpunyagi sa Panginoon, nagtagumpay siya, tinawag siyang Israel. Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos noon ay Israel. Pero mahal din niya yung ibang bansa. Kaya lang ipinagkatiwala lang ang mga aral sa kanila. Yan ay mababasa natin sa Roma 3, mga kapatid. So, ang sabi po rito ay ito'y kayong mga may buhay na inyong makakain. Tandaan po ninyo sa halamanan, lahat ng kahoy, bungang kahoy ay makakain ninyo. Pero doon sa nasa kalagitnaan, huwag ninyo kakainan. Pero dito naman sa mga hayop, meron naman siyang binigyan ng palatandaan. Kung hindi naluwalhati ang Panginoon sa pagkain ni Adan at ni Eva nung prutas na pinagbabawal, ibig sabihin, hindi rin natin naluluwalhati ang Diyos kapag kinakain natin yung kanyang ipinagbabawal. Sa madaling salita, ito ay isang doktrina na sakop ng everlasting gospel. Ayan. Kaya yung mabuting balita na tinatawag po natin na ang tao mapapahamak pero niligtas ng Panginoon, mabuting balita yon. Kaya lang, hindi po pwede na hanggang gano'n lang iniligtas ka na tapos kain ka naman ng kain ng pinagbabawal. Hindi rin po pwede kasi mauulit lang ang nangyari kay Adan at Eva, mga kapatid. So narito po yung palatandaan sa mga pwedeng kainin. Tandaan natin, binasa natin sa unang Korinto kanina, maluluwalhati ng Diyos sa ating kinakain, iniinom at ginagawa. Pagkasabihin ng iba, hindi, wala na yan. Di, mali na yung Biblia. Mali si Apostol Pablo. Mali ang Diyos na nag-utos nito. Lahat na lang mali. Sila na yung tama. Talatang 3,
Alin mang may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Ayan, doon sa halaman ng Eden, yun lang nasa gitna. Ayun, ang bawal. Dito ay nagbigay ang Diyos ng palatandaan sa mga hayop. Kasi napakaraming hayop. Bakit po ba sinasabi rito at ang ibinigay na palatandaan ng Diyos ay sa pamagitan ng hitsura o likas ng hayop? Baak ang paa at ngumunguya. Ayan. Kasi tandaan po natin, ang panahon natin ngayon hindi katulad noon. Napakalaki ng kagubatan. Ang mga tao ay nanghuhuli sila ng mga hayop. Bagaman si Noe ang nagpangalan sa lahat ng hayop, pero numatapos ang baha, ay marahil hindi na nila alam kung ano mga pangalan ng hayop. So ang gagawin lang nilang batayan kung pwedeng kainin o hindi is yung pag nakita nila yung ginagawa ng hayop, yung nature. Pagka ang katawan baak, tapos makikita nila sa malayo, ngumunguya, ibig sabihin, malinis ito. Yung ngumunguya po mga kapatid, ay ito po yung ngumunguya na galing sa sikmura. Katulad po nito makikita ninyo sa picture, yun yung usa, karniro, baka, kambing. Yan po, wala na dyan yung kalabaw. So ito po yung mga hayop na pagka sumasabsab ng damo, iniimbak sa kanilang sikmura, tapos nilalabas nila kapag sila ay nagpapahinga at sila po ay ngumunguya. Sabi po dito sa talatang 4, gayon man huwag ninyong kakanin ang mga ito. Sa mga ngumunguya, doon sa may hati ang paa, ang kamilyo, sapagat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. Nagbigay mismo ang Biblia ng sampul Dapat dalawa. Ngumunguya at baak ang paa, tulad ng kamilyo. Ngumunguya naman siya, pero ang paa niya ay buo, parang sa kabayo. May naalala po ako na nagtanong sa akin, Brother Johnson, nakita ko yung paa ng kamilyo, baak naman. Hindi po likas sa kanya na baak yun. Kasi ang kwento po ng mga nasa Middle East na kakilala ko, minsan ay dahil sa kalalakad ng kamilyo ay nagkakaroon po na parang nahahati na yung paa. Yung iba naman ay sinasadya po talaga. So, sa pagiging natural ay hindi po talaga baak yung paa niya na katulad ng kalabaw at baka. Katulad siya ng kabayo. Tapos itong nasa talatang 5, ang kuniho, sapagat ngumunguya, datapat walang hati ang paa, karumal-dumal sa inyo. Yan. Ganon din yung liebre, sapagkat ngumunguya, datapat hindi hati ang paa ay karumal-dumal. Ibig sabihin, dapat dalawa. Ngayon, dito sa talatang 11, meron din naman dito, baliktad naman. Ang baboy, hati naman ang paa, datapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Alam nyo mga kapatid, sabi po dito sa talatang 8, huwag kayong kakain ng mga laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga iyan ay huwag ninyong hihipuin. Ito lang naman yung naging problema kung bakit maraming mga tao ngayon ang hindi matanggap na may bawal pa rin na pagkain. Kasi yung ibang mga karumal-dumal, katulad ng elepante, hippopotamus at iba pa, okay lang sa inyong bawal. Na kayong pakialam, kabayo. Pero yung baboy kasi, ito yung naging problema kung bakit maraming mga tao ang pilit na pinipilipit yung Biblia dahil lang sa baboy. Yeah. So alam nyo, kung ating pong pagmamatigasin yung ating puso at sasabihin natin, ay mali noon pa yan, ay mas masahol pa tayo kay Adan at Eva mga kapatid. Mas masahol pa tayo kay Adan at Eva. Kasi nangangatuwiran tayo sa Diyos. Ang nakasulat ay nakasulat at kailanman ang Diyos ay hindi nagkakamali. Sabi ng iba, sa kanila lang yan. Bakit? Ang Diyos ba mayroong favoritism? Ay, noon yan. Ngayon hindi na. Bakit? Ang Diyos ba pabago-bago? Tandaan ninyo, ang ating ginagawa, ang pinag-uusapan natin ay yung paano natin maluluwalhati ang Diyos. At ang tao ay napalayo sa Diyos sa magitan ng pagkain ng hindi karumal-dumal, kundi prutas. Paano pa tayo magkakaroon ng pag-asa kung itong sinasabi ditong karumal-dumal ay gusto natin gawing malinis? Hindi naman. Pati yung kamatayan ni Kristo, yun daw ay paglinis dun sa baboy. Naku talaga, nababoy na ho ang salita ng Diyos. Alam nyo, pinag-aralan po ng mga doktor at mga scientifico yung karne ng baboy. Ayan, minsan ko na inapakita sa mga video ko sa public evangelism, ulitin lang po natin. Nagkaroon sila ng examination to examine meat at saka yung tinatawag na trichina larva. So, kumuha po sila ng laman ng baboy, ginupit nila ng manipis. Tingnan nyo manipis yung pagkakagupit niyan. Tapos ay nilagyan ng salamin para ipasok doon sa microscope na makikita nila yung pinakamaliit na particles
kung anong meron doon sa karni ng baboy. Bakit sinabi ng Biblia na marumi? At nakita po nila ganito. So hindi natin maintindihan kung anong meron dyan. Pero nagkaroon po sila ng conclusion. Ayon sa kanila pong pagsusuri ay may nakita sila doon na maliliit na bulati na tinatawag na Trichina larva. Ang Trichina ay pangalan ng bulati at ang larva ay bulati. So, sinearch ko po mga kapatid kung ano po yung Trichina worm. Ang sabi po dito sa Wikipedia, ang Trichina worm ay nabubuhay sa bituka ng maruruming hayop at ito ay pumupunta sa mga daluyan ng dugo nito at kumakalat sa buong katawan ng hayop. Ito ay isang pinakamaliit subalit mahabang bulati na masusumpungan sa mga maruruming hayop tulad ng baboy, pusa at sa mga wild carnivorous animals. Ang sabi po ng pagsusuri mga kapatid ay ito po ay hindi namamatay basta sa init ng apoy. Kaya nga meron akong nabasa na isang article na tinatawag nila itong hyperthermopilis. Hyper, mabilis, thermo, mainit. Pilis ay bulati. Mas nagiging active siya sa mainit. Natutulog lang siya sa malamig. At yan ang dahilan kung bakit sa mga tao sobrang matakaw sa baboy ay nagkakaroon ng trichinosis. Nagkakaroon ng sakit na trichinosis, mga kapatid. Ngayon, ang tanong ay, bakit meron silang ganyan? Sabi po dyan, hindi lang baboy, pati yung wild animals, mga kumakain ng karni, tulad ng pusa, siguro kasama rin yung aso dyan, ay meron silang ganon. Lahat po ng hayop na kumakain ng bulok at ang mga hindi magandang pagkain ay meron po nito. Imagine mga kapatid, pagkatapos ng baha, isipin po ninyo pagkatapos ng gunaw, napakaraming patay na tao at hayop. Na-imagine nyo po ba mga kapatid kung papaano ito at gaano katagal itong mawawala? Naniniwala ho tayo, logically, na ang mga hayop na kumakain ng mga patay na karne ng kapwa hayop kasama yung baboy ay isa po doon sa mga kumakain ng mga patay na hayop pagkatapos ng baha, pati tao. Yan yung dahilan kaya ang Diyos mismo ang nag-design sa katawan nila na maglagay ng mas matapang na uri ng bulati or virus o tinatawag na bakterya na nasa katawan nila. Kasi para pag nakakain sila ng bulok, hindi sila mamatay kasi mas matapang yung bulati or yung kanila yung bakterya na nasa kanila. Yung kalabaw, baka, pakainin nyo ng bulok, mamamatay yan kasi wala silang ganun, malinis sila. Pero yung pusa, aso, pakainin nyo ng bulok, hindi mamamatay kasi mas matapang ang nakadesign sa kanilang katawan kasi ang kanila pong trabaho ay scavenger. Ayan, yan ang dahilan kung bakit hindi gusto ng Diyos na kumain ang kanyang bayan ng mga hayop na yan. Doon sa prutas, sukatan ng katapatan. Ito, sukatan din ng katapatan at the same time ay para maingatan yung ating katawan. Kaya nga, sa Biblia, mga kapatid, ay parurusahan ng Panginoon yung mga kumakain ng karumal-dumal. Ito, halimbawa lang to, Isaiah 66:15-17. Sapagat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo at upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa magitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon sa magitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mga papatay ng Panginoon ay magiging marami. Tandaan po ninyo dito, lahat ng tao makikipagpunyag ang Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng taong hindi sumunod sa Kanya, lahat ng taong binaliwala ang Kanyang utos at hindi niluwalhati ang Panginoon sa Panginoon ng gawain, papatayin sila ng tabak ng Panginoon. Ang sabi dyan, kasama po yung nasa 17 na ang sabi, silang nagpapakabanal at nagpapakalinis, nagsisiparon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Imagine, naisip niyo po ba mga kapatid, bakit kaya sinabi ito ng Panginoon kay Propeta Isaias? Bakit kaya specific na binanggit yung pangalan ng hayop, yung baboy, na papatayin yung kumakain nito? Ayan. So, bagaman hindi binanggit yung ibang hayop, pero sigurado tayo kasama doon kasi hindi lang naman baboy ang bawal May parusa po talaga. Bakit? Kasi nga, yung pong
kinakain natin ang binagbawal ng Diyos, hindi naluluwalhati ang Diyos. At imposible kang iligtas ng Diyos kung hindi mo siya niluluwalhati sa pamagitan ng iyong kinakain at iniinom at ginagawa. Kaya dito nagpapahiwatig mga kapatid na yung ating pong lifestyle, kung paano tayo namumuhay, kung sinasaula-ula natin ang mga kautusan ng Diyos, ay pananagutan po natin sa Kanya yan. Kasi hindi ho natin ipinamuhay yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. So, tandaan natin, may dalawa ho rito, malinis at marumi. Bakit naman tayo magiging makulit? Parang si Eva. Meron namang bungang kahoy doon na hindi bawal. Bakit yung bawal pa ang kinain? Napakarami namang masasarap na pagkain ngayon hindi bawal. Bakit pipilitin pa nating kainin yung pinagbawal ng Diyos? Kaya hindi talaga naluluwalhati ang Panginoon sa puntong ito. Pagdating po sa mga lamang dagat, nasa talatang 9 yan. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, at sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. So dito dalawa din, may palikpik at kaliskis. Kung may kaliskis, walang palikpik, hindi pwede. Kung may kaliskis, walang palikpik. Kung may palikpik, wala namang kaliskis, hindi rin po pwede. Parang sa hayop din yan. Talatang 10. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga may buhay sa tubig ay upawang karumal-dumal sa inyo. Ayan. Halimbawa, katulad po nito, yung mga shells, mga kapatid. Yung mga shells na yan, nakabuka yan sa ilalim ng dagat. Lahat ng dumi sa dagat, yan din yung scavenger. Sila yung kumakain sa mga latak. O gaano po karumi yung dagat na yan. Sila din yung mga scavenger ng dagat. Si Dr. Bruce Halstead, isang marine biologist, ay nag-aral siya, sinuri niya, inalam niya kung may matibay bang basihan ang Biblia sa pagsasabing itong lamang dagat na walang kaliskis ay marumi. After Second World War, nag-work siya sa gobyerno. Sa kanyang pagsusuri as marine biologist, ay natuklasan niya ang mga nakasulat sa Biblia ay napatunayan niyang tama. Talagang sinuri, pinag-aralan niya mga kapatid. Kaya doon sa manual na ginawa niya para sa mga ang trabaho ay nasa dagat, pinag-iingat niya na huwag kumain ng mga isda na walang kaliskis dahil ayon sa kanya ay totoo na mataas ang toxin ng mga walang kaliskis. Kung ano man yung dumi na kumalat nandyan sa karagatan, ang mga isdang walang kaliskis, yung front na kapitan sa katawan nito. At meron nga po mga nalalason mga kapatid sa magitan ng red tide. Kasama na po itong mga shrimp na yan, alimasag, ayan. Sabi niya, shellfish are dirty and dangerous. Yun po ay nakasulat sa tinatawag na Prevention Magazine. Ayan, sumulat siya ng article na sinasabi po yung tungkol sa mga mapanganib na pagkain niya. Ngayon, ito pong video na ito, kasi ito po ay galing sa 700 Club, isang programa mga kapatid. Hindi Adventist yung gumawa po nito, no? Pasintabi sa mga kumakain kasi sabi are shellfish the cockroach of the sea. Yan, yun ba daw ay mga ipis ng dagat. So pinag-aralan po nila, talagang ano po nila, ito pong mga masarap kainin, pero kung alam mo lang, sa totoo lang, ay ito po ay kadiri. Hindi po masustansyan dala po niyan. Kapariho lang po yan ng ipis. Yan ang ipis ng dagat. Kinakain nila yung mga dumi. Mga fluid na talaga namang mga nasa ilalim ay hindi po safe. Tapos kakainin naman natin. Enjoy na enjoy tayo. Lalo na yung mga relihiyon na nagtuturo na wala nang bawal. Basta wag lang sa Jollibee. Sabi ng mga dating daan. Sabi ni Soriano. Yan. Parang kinain mo na rin yung ipis. So, pag kumain kayo, pilit ng mga sugpo na yan, kain na rin kayo ng ipis. Pareho lang ho yan eh. So, ganun po mga kapatid, dapat na pinapaunawa ito sa atin. Kaya nga, sa tunay na bayan ng Diyos, nagtuturo po talaga ito ng kalinisan. Paano natin mapangalagaan ang ating katawan? Ito namang si Soriano, iba naman ang pagtuturo niya. Tato daw. Tato. Tato, balat lang yan eh. Yung pagkain na pinapasok mo sa loob, yon ang nakakasira. Nako, anyways, wala tayong magagawa dyan. Kasi baliktad eh. Wala na yung 10 utos, basta mahaba ang damit ng babae at mahaba ang buhok. Ganun. Wala nang 10 utos, pero okay lang magmura. Binaliktad na po talaga nila yung salita ng Diyos.
Hindi ho naduluwalhati ang Diyos sa ginagawa po ng mga ito. Pagdating sa mga ibon, ang sabi naman dito sa 11, maaari ninyong kain ang lahat ng mga ibong malilinis, ngunit ang mga ito'y hindi ninyo dapat kainin. Ano yon? Agila, buitre, malaking lawin, buitring itim. So ito po yung mga mababaw na salin doon sa mga ibon na binanggit dyan, yung mga dumadagit. Bawal ho yung ibong mandaragit, kumakain ng kapwa ibon, mga kapatid. Tapos ang sabi rito, 14:19 ng Deuteronomy, lahat ng may pakpak na gumagapang ay marumi sa inyo, huwag ninyong kakanin ang mga ito. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong mga tahanan. Ayan. So, ito po yung malinaw na sinasabi sa Biblia. Kasama ho ito sa sinisigaw ng anghel. Ibig sabihin, kasama ito sa doktrina ng tunay na iglesia. Kung kayo ay nagsasabi, kami iglesia ng Diyos, kami iglesia ni Kristo. Kahit anong kain, banat. Mali. Hindi po totoo yun. Hanggang assuming lang po yun, mga kapatid. So, sabi doon sa talata, kinakain, iniinom. Punta tayo ngayon doon sa inumin. No, ito na nga yung problema, mga kapatid. Kahit ano daw na pagkain, pwede na. Pero hindi naman sila payag na kahit anong inumin, pwede. Talagang hindi po naiisip ng tama, mga kapatid. Hindi po nakakapag-isip ng, ng maayos. No? Ngayon, dito sa mga alak naman, sa Kawikaan 20 talatang 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang na ililigaw nito ay hindi matalino. Ito yung bagong Tagalog Biblia. Totoo naman kahit anong bait, pero pag nalasing na wala na Hindi na matalino. Bakit? Kasi iihi na sa saluwal, kung saan na lang. Meron nga ako napanood na balita, bago lang, ay nalasing. Sa ibang bahay umuwi. Kainuman niya yung kanyang kumari. Tapos, doon din siya umuwi. Yung kanyang kumari, akala din yung asawa niya yung nakasumiping sa kanya. Yung pala yung kumpare na niya. So, nung magising sila pareho kinaumagahan, ay nagkagulatan dahil mali. Dahil yan po ang nagagawa ng alak, mga kapatid. 23:31, huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kupa at maayos na bumababa. Nung araw po kasi ay may kulay yung mga alak, mga kapatid, yung mga pinatapang na katas ng prutas, pinapatapang nila, nagkakaroon po ito ng, nilalagyan po ito ng kulay. Kasi ngayon may mga alak, walang kulay Hindi ibig sabihin yan, pwede na yon. Ang bawal lang may kulay. So, ang tinutukoy po dito is yung alak nila noon. Nakakaakit yung kulay. Bawal. Bakit? Sa huli, parang ahas itong kumakagat at ulupong na nanunuklaw ang katulad. Totoo po. Kaya nga, pag sinabing nasa impluwensya ng alkohol, ay ito yung taong wala na sa sarili. Talagang hindi na alam na mali na yung kanyang ginagawa. 33, ang inyong mga mata ay makakakita ng mga kakatuwang bagay at ang inyong mga puso ay magsasabi ng mga mandarayang bagay. Di ba? Kahit na matanda, ginagahasa, mali na Kaya sa maraming mga aksidente, mga kapatid, marami po dyan ang lasing. At may mga pumapatay at nambabaril na lang. Hindi naman lahat, pero marami po dyan yung lasing ay mas madaling mag-react kasi wala na po sa ayos ang takbo ng isip. So, pagkain, inumin, dapat ang ating iniinom ay nakakaluwalhati sa Diyos. Kaya nga, sa Seventh-day Adventist, hindi lang alak, kung ano man yung mga inumin na nakakasira sa kalusugan, ay pinagbabawal din. Kaya may makikita po kayo ng mga kapatiran na mahigpit pagdating sa mga mapatatapang na kape, tsaa, masyadong mga matatamis, Hindi man mabasa natin sa Biblia, pero pag alam natin na makakasira sa ating katawan, ay iniiwasan na rin po natin. Kasi nga, kailangan maluwalhati ng ating katawan ang Diyos. Punta tayo sa mga ginagawa, di ba? Kinakain, iniinom, ginagawa. Doon sa mga ginagawa natin, dito po mapapasok yung mga bisyo. Yung makikita nyo sa picture ay sigarilyo, pero kasama rin po yan yung mga sugal at iba pa na nakakahiligan ng tao. Yung pong mga sabong na yan, mga pustahan na yan, kung ano-ano, kasama po doon sa mga ginagawa at hindi bagay sa isang Kristiyano. Dito tayo ngayon sa gawain na nakakasira din sa katawan. Bisyo po ito, tulad po ng sigarilyo. No? Ito po yung bisyo na sumisira sa ating katawan. Mayroon po mga nangangatuwiran, sabi, dahil hindi na nila kayang baguhin, ay kamamatayan ko na ito, sabing ganon.
Marami nga po talagang maagang namamatay sa paninigarilyo, mga kapatid. Meron po akong ipapakita po dito mga video tulad po nito. Ayan. Ito po ay sample, mga kapatid. Ayan. Noong araw ay meron po kaming lecture mga ginagawa. Meron kaming manika na pinapasipsip po namin yung sigarilyo. Ito, pinakita po natin sa inyo, pag hinit-hit yung sigarilyo, ganyan na mangyayari sa baga ng tao. Sinisira niya yung mga air sacs sa loob ng ating katawan. Every cigarette, ang sabi dyan, yun, yan, ito, ganun din, ano. Sinisira naman nito yung ating tinatawag na aorta. Pagka hinihip yan, ito po yung aorta na tinatawag. Ano po, mga kapatid? So, iyan po yung ugat. Ano ho ba itong aorta na nasisira sa magitan ng alcohol at ng nicotine ng sigarilyo? Ang sabi po dito, nilagay ko na sa Tagalog, ayon sa World Health Organization, ay tinatayang humigit kumulang 8 milyon tao ang namamatay taon-taon sa buong mundo dahil sa paggamit ng tabako. Ayan. So, diyan sa bilang nito, tinatayang 1.3 milyon ay may hindi naninigarilyo na nalantad lamang sa second-hand smoke. Ibig sabihin, yung 8 milyong tao na namamatay taon-taon, 1.3 dito ay hindi naman naninigarilyo. Pero naaamoy lang nila yung mga kasamahan nila sa tahanan na naninigarilyo. Kaya sa mga pamilya na naninigarilyo yung tatay, unanay, dama yung mga anak. Ang tawag po dyan ay second-hand smoke or second-hand smoker. Yan. Kaya nga pinagbabawal na sa ating gobyerno ngayon yung magsigarilyo sa public. Kasi hindi man naninigarilyo yung nakatabi ninyo. Amoy naman. Magkatabi sa upuan ng jeep, halimbawa. Hanggang saan nakailang sindi bago dumating sa destinasyon. Di para na rin naginigarilyo. Mabuti pa nga yung naghihit-hit Kasi may filter na dinaanan, pero yung katabi, walang filter na dinaanan, direktang nalanghap nila. So, ganyan po katindi, mga kapatid, ang dapat na pagtuturo ng bayan ng Diyos tungkol sa kahalagahan ng ating katawan. Sitwasyon sa Pilipinas o dito sa Pilipinas, tinatayang mahigit na 112,000 katao ang namamatay bawat taon dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo. Ito ay katumbas ng 17.5% ng lahat ng mga namamatay sa bansa at 23% ang mga lalaki at 10% ang mga babae na namamatay sa pamamagitan ng paninigarilyo. Isang bagay na dapat po natin na pinag-aaralan ito, mga kapatid. Ang sabi pa po dito sa karugtong, mga karaniwang sakit na kaugnay ng paninigarilyo. Ito, kabilang sa mga pangunahing sakit na sanhi ng paninigarilyo sa Pilipinas ang una ay ischemic heart disease. Yan, 25.5 libong kaso. Yan, meron pong 25,500. Tapos, stroke, 15.2. Lung cancer, 8.1. Ayan, nakita po natin, mga kapatid. Chronic obstructive pulmonary disease. Ayan po, mga kapatid. 10.7 ang sabi po dyan. Tapos, ito po ay sa magitan ng Campaign for Tobacco Free Kids World ayon sa World Health Organization. So, ang mga sakit na ito ay kaugnay ng paninigarilyo. Ito pong video na ito, ginagawa po namin ito noon nang naglilecture kami ng how to stop smoking. Meron kaming parang manika na nilalagyan namin ng sigarilyo. Tapos, pag pinisil-pisil mo po yan yung katawan niya, hinihit-hit niya rin yung sigarilyo. Pagka naubos na po yung stick, lalagay po namin sa injection. Yan. Tapos, pag tinurok po yan sa manok, ay seconds lang po, mga kapatid, patay po yung manok. Ang dapat testingin na pagka namatay sila, ay delikado din sa tao. So, yan po yung mga experiment na tinatawag po natin. Wala hong nagtuturo po nito. Kaya talagang ang Seventh-day Adventist ang nakakatugon doon sa pagbibigay kaluwalhatian sa kanya kasi nga ibinagbabawal po natin yung mga hindi nakakabuti sa ating katawan. Ito pong ulitin natin, itong aorta na ito na nakita po natin sa video kanina. Ang aorta, ang gawain ay, ito pong aorta ay pinakamalaking ugat o artery sa katawan ng tao.
Ang trabaho po ng aorta, mga kapatid, yon, aortic arch, sabi dyan, the artery that connection to the arteries going to the head and arms, sa ating ulo at sa ating pong mga balangkas ng ating katawan. Ang aorta ay pangunahing daluyan ng dugo na nagmumula sa puso. Kapag ang puso ay nagpapump, ang oxygen ay dumadaan muna sa aorta bago ito i-distribute sa iba't ibang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng mga maliliit na ugat o artery. Yan. Yung mga arteries, yung mga maliliit na ugat. So, kapag barado yung aorta at ito ay nababara sa pagitan ng matataba na pagkain at ng nikotin ng sigarilyo. Yan. Kaya hindi lang po mga karumaldumal na baboy ang iiwasan natin, kundi pati yung mga matataba at mga masyadong mamantika ay bawal din. Yung mga bahagi ng aorta, yung tinatawag na aortic arch, itong nakikita niyo sa screen. Ito ay ugat na nakakonekta sa ugat papunta sa ulo at sa ating mga bahagi ng katawan. May tinatawag na descending aorta, pababang bahagi ng sabi po dyan, the downward section that delivers blood to the lower part of the body. At pagkatapos ay yung thoracic aorta, the part of the aorta located within the chest. Ito yung nasa may dibdib natin. At yung abdominal aorta, ang sabi dyan, the section of the aorta in the abdomen. It supplies blood to internal organs such as the kidney, liver, and intestine. Yan po. Itong mga aorta na to ay apektado ito ng nicotine at ng alcohol at anumang matatabang pagkain. Bakit mahalaga ito? Dahil nga, parang ito yung highway ng dugo mula sa puso. Pag ang highway may nang disgrasya, traffic na yan. Kapag ang aorta natin may mga bara, magkakaroon po ng pinsala. Kaya may nagkakaroon po ng aneurysm. O ito yung pagputok ng bara ng ugat na ikinamamatay kapag hindi naagapan. Ang paninigarilyo ay maraming masamang epekto sa ating cardiovascular system. At isa sa mga pangunahing naapektuhan ng aorta ay ang pinakamalaking ugat sa katawan na tagapagdala ng dugo mula sa puso papunta sa ibang bahagi ng katawan. So nakikita po ninyo yung design ng Panginoon sa ating internal, ano? Magpapump yung heart. Kaya nga pag barado ang mga ugat ay tinatawag na high blood. Hindi ibig sabihin ay marami ang dugo. Hindi po nangangahulugan na marami kang dugo kumpara sa iba. Kundi mataas yung pressure kasi hindi po nakakadaloy ng mabuti. So, mangyayari, kaya pagka napapansin po nyo, pag binibipi tayo, mayroon din pang ng pulso para malaman kung gaano kabilis ang tibok ng puso. Kasi pag nagpapump yan at barado, mas mabilis ang pagpump. At dahil wala na pong mapuntahan yung mga ugat, may mga pumuputok. Pagka sa puso, heart attack. Pag sa utak, stroke. At yun, aneurysm, mga kapatid. So, meron po tinatawag na nagkakaroon ng arteriosclerosis sa pamagitan ng mga nikotina ng sigarilyo. Ang chemical ng sigarilyo tulad ng nikotina at carbon monoxide ay nagpapasira ng lining ng mga ugat. Yung mga maliliit, nagdudulot ito ng pag-ipon o yung tinatawag na pagbara ng mga kolesterol at ng sanhi ng nicotine. Ayan. Nagkakaroon ng panganib sa aortic aneurysm. So, nagkaroon ng panghihina ng elasticity ng aorta yung paninigarilyo, mga kapatid. So, marami pa po dito pero lampasan na po natin yan. So, yan po. Ito pong sigarilyo at yung alcohol ay pariho. Kung ikaw naninigarilyo at the same time ay lasinggo, ay nako talaga. Talaga pong napakapanganib. Si Dr. Melvin Nestle, ayon sa kanyang pagsusuri, natuklasan niya kung paano nakakasira sa ating dugo yung alcohol. Meron tayong tinatawag, mga kapatid, na red blood cells. Ito ay ang pag-supply ng oxygen sa ating bloodstream at sa pagitan ng selula, hinahatid ito sa buong katawan ng tao. Mayroon tayong tinatawag na pinakamanipis na ugat na kung tawagin ay capillaries o capillaries. Makakapasok lang ang red blood cells
dito sa manipis na ugat na ito kung maganda ang daloy ng dugo at hindi malapot. Ang problema, dahil sa manipis na ugat na ito, yung capillaries, mga kapatid, yung lapot ng dugo ang magiging dahilan kaya hindi makadaloy yung dugo kasi malapot. Pinalapot siya ng alkohol, ng alak, mga kapatid. Ang capillaries ay pinakamaliit at pinakamablabnaw na ugat ng dugo sa ating katawan. Ibig sabihin, parang madali siyang masira, no? Isa itong daluyan. Daluyan na ang makadadaloy lang na dugo, yung malabnaw at hindi malapot. So, ang ginagawa ng capillaries, mga kapatid, ay pinapalitan yung oxygen at carbon dioxide. Paano ho nagkakaroon ng function po ito? Sa mga capillaries, nagkakaroon nga po ng palitan ng gases. Dinadala kasi ng red blood cells ang oxygen mula sa arteries papunta sa mga selula ng katawan. At kinokolekta naman ng carbon dioxide mula sa selula pabalik sa mga ugat or veins. Kaya nagkakaroon ng palitan ng nutrients at waste. Dito rin na pinapasa ng ang mga nutrients tulad ng glucose, amino acid, at iba pa sa mga selula. Habang kinokolekta ang mga basura or waste product na gawa ng mga selula. At ito po ay tinatapon ng ating katawan. So makikita natin kung gaano prinasis, gaano dinesign ng Panginoon yung ating katawan. So kung ang Panginoon ay dinesign ito sa isang kahanga-hanga, ang ating internal body, dapat marapat lang pong naingatan ho natin ito. Kaya talaga dapat itong mga EDD na ito, magising na ito eh. Hindi yung puro, kay Moises yan. Pero ayaw naman kumain ng Jollibee na chicken naman yun. Dapat meron pong ganitong pag-aaral si Brad Ely. Kung sila ay totoong sugo ng Diyos, hindi yung, wala na 10 utos. Pwede ka nang magmura. Yan, bro mo. Pero, huwag lang magsusuot ng para sa lalaki. Talagang halata mo talagang hindi sa Diyos mga kapatid. Halata mong hindi sila talagang sa Diyos. So, yan po ang mga bagay, mga kapatid. Yung red blood cells na tinutukoy natin, makikita po ninyo dyan, malaki yan, pero sobrang liliit yan. Ang trabaho ng ating red blood cells, mga kapatid, o pulang selula ng dugo ay, yun nga, magdadala ng oxygen mula sa baga. Ito naman, mula sa ating lungs, papunta sa lahat ng bahagi ng katawan. Kung kanina mula sa puso, papunta sa ibang bahagi ng katawan, meron din namang galing sa baga, sa lungs, mga kapatid. Pabalik, at magbabalik ng carbon dioxide mula sa selula, pabalik sa baga at upang mailabas. Kaya yung air sacs natin, dapat buo yun. Pumpasok din yung hangin, inhale, exhale, mga kapatid. Yung tinatawag na RBC, may tinatawag po tayo na hemoglobin. Isang uri ng proteina na kumakalat sa oxygen. Kapag huminga tayo, kumukuha ang baga natin ng oxygen mula sa hangin. Pag-inhale. Ang oxygen na ito ay kinukuha ng hemoglobin sa RBC at dinadala sa mga tisyo ng organs natin, mga kapatid. So, yan po ang dapat na iniingatan natin sa ating katawan. Habang ginagamit ng mga selula ang oxygen, gumagawa sila ng carbon dioxide at ito yung tinatawag na basura sa ating katawan. Kinokolekta ito ng RBC at binabalik sa baga upang mailabas sa pagitan ng paghinga. Nakita nyo? Yun daw pong tinatawag na carbon dioxide. Yung pong ginagamit, yung function ng selula o yung oxygen, ay gumagawa sila ng carbon dioxide bilang basura. Pag-inhale po natin, kinokolekta ito ng RBC, ibinabalik sa baga. Pag galing po doon, ay yung mga toxin sa loob ng ating katawan, ay pwede ho natin ilabas sa magitan ng pag-exhale po natin. So, ganda Talagang nakakatuwa yung design ng Panginoon. Kaya nga, pag-inhale sa ilong, exhale ay ibubuga sa bibig, para yung mga virus ay pwede rin po nating mailabas. Kaya nga yung pong turo ng ibang mga doktor, pagka medyo mahirap huminga ay, gaganon ka lang, talagang magbubuga ka ng hangin. So, ang problema, pinapalapot ng alak at ng nicotine ng sigarilyo yung mga daanan ng mga oxygen at mga dugo
Kaya talagang malaki ang problema. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na pagkamatay ng mga brain cells natin. Alam niyo yung mga body cells natin, nare-repair yan, yung mga body cells natin. Pero yung brain cells po natin, hindi na nare-repair. Milyon po yung brain cells natin. Kaya sa mga nagsisigarilyo, ako na-experience ko din yan, sa unang mga hit-hit, nakakahilo. No? Nakakahilo, mahihilo kayo. Pero pag sige na, wala na kasi namanhid na. At marami na po ang namatay na brain cells sa ating katawan. So hinaharang din ng alak, mga kapatid, at ng paninigarilyo, yung oxygen sa ating mga utak. Ang ating brain cells na nagkukulang ng oxygen ay namamatay at ang ating brain cells ay hindi na nga po nare-repair. So paano papasok ang banal na espiritu sa utak natin kung sira na yung ating, damage na yung ating utak? Kaya ito po yung target ng kaaway, mga kapatid. Kasi yung pananampalataya natin, siyempre, sa gumagana po nating isip. So, yung mga bisyo, droga, sigarilyo at iba pa, kinokondisyon ni Satanas ng ating utak ay mawala ng koneksyon sa Panginoon. Ma-divert ito sa pambuong mundong mga bisyo. Kaya ito po yung mga bagay na hindi nakakaluwalhati sa ating Panginoon, mga kapatid. Sana ay titingnan po natin ito. Huwag lang yung basta't makatuto lang. So, ang Panginoon ay tinubos tayo sa ating kasalanan, mga kapatid. Huwag ho natin ipagpalit. Kaya nga ako po ay natutuwa sapagkat sa Seventh-day Adventist ako napunta. At kumplitong-kumplito po ng katuruan. Sa madaling salita, yung pong pagbibigay kaluwalhatian ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating lifestyle, yung ating kinakain, iniinom at ginagawa. Kasama na rin po doon yung siyempre yung ating pagsamba. Pero yung pagluwalhati sa Diyos ay hindi lamang tuwing sumasamba tayo, kundi sa lahat ng ating ginagawa, kiniinom at kinakain, nanuluwalhati natin ang Diyos. Hindi po ito nakakapagluwalhati sa Diyos itong makikita po ninyong picture. Manapa ay magdadala lang sa atin sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Marami po mga may sakit ngayon sa ospital, tinatanggalan na ng life support kasi wala ng pag-asa. Yan, katulad po niyan, dahil sa bisyo. Nakakalungkot, mga kapatid. So, sabi po ng Filipos 4:13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kayang-kaya natin ito, mga kapatid. So, yung ating Panginoon tutulong po sa atin. Ang sabi ni Apostol Pablo, unang Tesalonica 5:23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, tayo sa ating mga Seventh-day Adventist na nakakaunawa ay manatiling matatag ang ating pananampalataya. Wala ho talaga tayong pupuntahan. Tama si Brother Ronald Ubidos. Malas natin pag umalis pa tayo rito. Wala tayong mapupuntahang tama. Mabuti na lang yan sila Nats Benedicto. Pag umalis sa kanila, may pag-asa pang makapunta sa tama. Kasi nasa mali po sila, mga kapatid. So, yung Panginoon ay pasalamatan natin sa kanyang pagmamahal sa atin. At talaga namang, napakabuti ng Diyos sapagkat ipinaunawa niya ito sa kanyang bayan kung papaano natin siya dapat paglingkuran, hindi lang sa isang pagkakataon, kundi sa lahat ng oras sa ating mga buhay. So, pagpalain tayo, mga kapatid, at salamat po sa inyong panunood. Share po natin ito. At nang sa ganun ay marami din ang makinabang. So, kung babalikan po natin uli yung Apokalipsis 14:7, basahin lang po ulit natin. Magbigay kaluwalhatian sa Kanya. So, natapos tayo dun sa matakot kayo sa Diyos. Ngayon, tinalakay natin ang magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ito po yung ibig sabihin. Hindi po yung nangangahulugan na, ay, luwalhatiin ka, Panginoon. Hindi po. Mahirap tutulan yung mga talata at katotohanan na ating inilahad. So, bukas, lubin ng Panginoon, kasunod po dito sa may kulay pula na yan, sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Yan ang una natin natalakay. Kaya ang tatalakayin natin bukas ay yung paano yung magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Yan ho ang ating topic bukas, mga kapatid. Ito yung tinatawag nating three angels messages. At napakaganda po na ito ay ating makumplito, mga kapatid. Thank you.